Ano katangian ba ng mga sugo ng ating Panginoon Diyos? Kaya silang dapat hanapin, silang dapat pakinggan ng mga tao. Ito naman po mababasa natin, kapatid na Orly, na pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan sa aklat po ng Malakyas pa rin. Sa 2, ang talata po ay sa 1:7. Sa salin naman pong New Filipino Version, ganito po ang nakasulat. Ang tunay na aral ay nasa kanyang bibig at walang nasumpungang pandaraya sa kanyang mga labi. Lumakad siyang kasama ko sa kapayapaan at katwiran at marami ang kanyang inilayo sa kasalanan. Pagkat ang mga labi ng isang saserdote ay dapat magpanatili sa karunungan. At sa bibig niya, dapat makasumpong ng aral ang mga tao. Pagkat siya ang sugo ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ayon po sa talatang binasa natin, kapatid na Orly, sabi po, ang tunay na aral ay nasa kanyang bibig, walang nasumpungang pandaraya sa kanyang mga labi. Ito po yung katangian ng mga sugo ng ating Panginoon Diyos. Ang itinuturo, katotohanan, Opo. hindi pandaraya. At sa binasa natin, madalian niyang unawain, yun ay kung ang kanyang pakikinggan, tunay na sugo ng ating Panginoon Diyos. Opo. Kasi pag hindi sugo, nakalihim sa hiwaga ang mga aral na ikaliligtas, talinhaga para sa kanila. Malilito lang lalo ang tao, magkakamali-mali. Kaya pagka sugo ang pinaniwalaan, ang natatanggap niya, dalisay na aral sa ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan. At ang Biblia din at ang sugo ng Diyos ang makapagtuturo kung ano ang paraan para ang tao ay magtamo ng kaligtasan.